Paris up mga kaputol, welcome back again sa panibagong video natin, and for today's lecture or tutorial is magagraph tayo ng different colors ng bougainvillea dito sa ating rootstock. Bali gagamitin ko itong regular na white bougainvillea. So ano nga ba yung mga steps na gagawin natin para maging successful yung grafting natin, and yung mga kakailanganin nating tools para sa pagka-graft. So lahat yan is i-discuss natin for today. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel natin, please make sure to click the subscribe button para at least naman is updated kayo sa mga ina-upload natin dito sa ating channel, Bonsaistang Maragul. So before we proceed, papakita ko muna sa inyo yung itsura ng ating material. Okay, so ito yung gagamitin nating rootstock. Bale, ito nahingi ko lang binunot kasi natumba kasi siya one time. Malakas yung ulan, hinangin, natumba. Tapos ang ginawa ng may-ari is itinapon sa side ng bahay nila. So tinanong ko kung itatanim pa nila, sabi nila hindi na. So luckily, binigay naman nila sa akin. And after 3 months, ayan, ganyan na siya. May mga flowers na din siya pero that's fine. Igagraftan natin ng iba't ibang color. So, ang gagamitin nating method is bark grafting. May iba't iba kasing klase ng grafting. May bark, may stem, may approach. Depende sa kung anong gusto yung gawin. Pero ito yung alam kong mas effective pagdating sa grafting method ng bougainvillea. Bark grafting. Bali, ito pala yung mga gagamitin natin sa bark grafting. Aloe vera, paper pag, cutter, scissor, lagare, grafting tape kung walang grafting tape, kagaya sa akin, wala akong grafting tape ngayon, so scotch tape pwede na yan. Then panali, pagtatali natin mamaya, and of course yung nandun sa likod, yung material or yung rootstock na gagamitin natin sa pag-graft. Alright, so eto nga pala yung naging purpose ng aloe vera. Itunusok ko muna yung mga kinat kong sayon. At ito yung mga idudugtong natin. So the purpose nito is para hindi mag-dry kaagad yung mga pinutol nating sayon na idudugtong natin. Ayun, so napaka-important nito kasi tulong na rin to sa mismong halaman. Number 1, para hindi siya mag-dry kagad, and number 2, parang hormones na rin siya para mas maging successful yung pag-graft natin. So isa ito sa mga secret ng ibang nag-graft. Ayan. Pinakunang step na gagawin natin is lilinisan muna natin yung pinaka-rootstock natin, which is ito. Lahat ng shoots na tumubo, tatanggalin natin. Siguro may mga mangilan-ilan sa inyo na masasayangan kasi syempre namumulaklak na siya, di ba? Namumulaklak na, sayang naman kung matatanggalin. May mga ganong kasing mindset, pero para sa atin, since nag-graft tayo, kailangan yon para lahat ng nutrients is mapunta dun sa mga idudugtong natin, hindi dun sa mga existing na shoots. So bali ang i-graft ko palang colors are flame red, pink, orange, yellow, orange din to, tsaka lipstick. Wala nga lang siyang bulaklak pero lipstick to. Ayan. So yan, tanggalin na muna natin yung mga existing na shoots. So lalagarin na natin siya guys kung saan tayo magdudugtong. And then next is, syempre lilinisin muna natin yung part na kung saan tayo mag-graft para kahit pa paano malinis siyang tignan. Ayan. So after nating malinisan, papahiran din natin ng aloe vera para hindi siya kagad
mag-dry. And then next na gagawin natin is ipe-prepare muna natin yung mga sayon na ilalagay natin. Tatasahan lang natin siya. Siyempre, tatanggalin na rin natin ng mga dahon tsaka bulaklak para at least magpanibago siya and at the same time hindi maubos yung nutrients sa katawan niya. Kasi kung may matitira siyang dahon, yung natitira ding nutrients ng sayon na to is i-distribute niya dun sa natitirang bulaklak or dun sa natitirang tawag dito, dahon. So, kaya mas okay na as in wala siya. Okay, so after natin ma-prepare yung mga sayon natin, next na gagawin naman natin is gagawa tayo ng slit or yung puwang kung saan natin ilalagay itong mga materials natin. Ayan. Okay, so after natin malagay yung mga slit, ipapasok na rin natin yung mga science natin. Ayan. So, ito yung red kanina. Lalagay natin dito sa pinakalikod kasi medyo matangkad na siya. Depende kung ano yung gusto nyo arrangement, pero kayo na bahala doon. Ayan. So, just make sure na kapit yung sayon doon sa mismong slit na ginawa ninyo. Kung alanganin kayo, pwede nyo buklating ganyan. Ayan. Tapos pasok nyo siyang ganon. Basta lumubog siya, makain niya lahat nung tinasa nyo kanina, goods na yan. 90% chance of surviving. Ito yung extra job na lang to gagawin ko. Papahiran ko ng aloe vera yung mga sides. So magiging ganyan siya, guys. Then the next step na gagawin natin is kung may grafting tape kayo, better. Kung wala, plastic, scotch tape or kung ano man, pwede rin. In my case, wala akong naubos yung grafting tape ko. So, gagamitin ko scotch tape. Basta masil lang natin nang maayos yung yung mismong pinagdugtungan. Goods na tayo doon. Napakabusisi. Yes po, kailangan talaga. Kung gusto nyo talagang mabuhay yung graft nyo, 100% success siya. Dapat mabusisi yan. Walang hangin na nakakapasok dyan. Although, babalutin naman natin siya later on plastic, pero okay na rin yung sigurado. Ayan. So, okay na siya yan. And then, yung next na ilalagay natin is plastic. So, eto. Hindi ko ito nasama kanina dun sa mga kailangan. Pero, kailangan talaga siya. Ayan. Babalutin natin siya ng plastic, guys. Ayan. Para hindi mag-dry. Para ma-maintain yung moisture and yung nutrients doon sa loob ng mga sayon natin kasi dito sa rootstock doon sa sayon din kailangan din. Then next is tatalian na natin siya. And then lastly is itong pinaka paper bag mo para lang darker inside, parang mas magiging siya, colder para sa kanila. Pero optional lang to, guys, optional lang siya. Pwede namang ilagay nyo, after nyo malagyan ng plastic yung nadugtungan nyo, is pwede nyo siyang ilagay sa
malilim. Ayan, optional na lang to. Alright, ito rin pala yung iba kong mga bougainvillea. Nung last video ko niripat ko sila and buhay na yung mga yan guys. Ito yung mga binobonsai ko. Hindi ko sure kung gagraftan ko in the future. Pero for now, since bonsai yung purpose nila, siguro hindi ko pa gagraftan or hindi ko sila gagraftan. Mas maganda kasi yung bonsai kapag, for me single color lang siya. One color. Yung multicolor kasi is parang pang display siya. Maganda pang display. Ayan. Alright, so yun lamang for today's video. I really appreciate your time viewing this video. And sana kahit pa paano is may natutunan kayo kung paano mag-graft ng bougainvillea. And again, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please make sure to click the subscribe button para updated kayo lagi sa mga pinupostong video, tips, and tutorials sa pagkahalaman and of course sa pagbubonsai na rin. So see you again on my next video. Thank you so much.